Bukod sa mga beach at swimming pool, perfect bonding activity rin ng pamilya at magkakabarkada ang pumunta sa maaksyong mga pasyalan. Gaya na lang ng obstacle course na ito na matatagpuan sa 10 Cents to Heavens sa Bayan ng Tanay sa Rizal. Best po ito sa summer kasi we have different activities po na pwedeng itry. Bukod po dun sa for team building po, meron po kaming 15 basic obstacle course na pwede pong gawin for team building. Yun nga lang ang ganitong mga pasyalan. #Major No 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 para sa ka-wonder nating si Denise. Baka raw kasi sumama ang panahon kapag nabunya ang makulimlim niyang sikreto. Ang kilikili niya kasi tila babalat sa maputi niyang kutis. Sa underarm ko po, yung mga parang, tawag doon, yung mga parang tupi, yung gano'n, yung mga lines, yun po. Tapos yung kapag nasusugatan, kapag nagwawax, yung nagmamark, yung parang naiiwan po yung dark na mark doon sa kilikili ko, yun po yung naiinis ako. Sa kilikili po talaga ako nai-insecure. Parang ang dami po kasi talagang nagsasabi na dapat maganda yung kilikili ng babae, ganyan. Lalo na kapag, yun nga, kunyari may boyfriend ka, ganun. Yun yung gusto nila. Dahil dito, mega iwas na din siya sa pagsusuot ng sleeveless. At hindi rin daw siya pwedeng magtaas ng kamay. Gusto rin naman natin ma-meet yung expectations nila, mag-a-adjust tayo. So, pumupunta po ako dun sa mga clinic, nagpapaano ko ng mga whitening, chuchu, ganyan, para okay po yung kulay para magpantay, ganun. Para mabigyan na ng solusyon ang matagal ng maitim na problema ni Denise, sinamahan namin siya sa isang dermatologist. So yung sa'yo naman kasi, hindi naman masyadong katulad ng ibang mga patients na very dark. Though, minsan ang nagiging cause talaga nito kapag ka nag-shave ka, nagpa-pluck, o kaya yung nakakagamit ka ng mga deodorant na hindi, kumbaga parang lalong nakaka-aggravate din sa pagda-dark ng underarm. Another factor, which I think hindi naman sa case mo, pag medyo mataba, laging nagkikiskisan yung kilikili, yun, pwede rin maging factor din yung pangingitim. Meron tayong mga certain procedures na ginagawa dyan. Aside from mga chemical peels, we also do diode lasers para hindi na tumutubo yung hair, hindi ka na mag-shave, hindi ka na magpa-pluck. Ang diode hair removal ay isang makabagong paraan ng pagtanggal ng mga buhok sa kilikili gamit ang isang laser machine. Sa tulong nito, hindi nakakailanganin pang magbunot ng buhok sa kilikili na siyang kadalasang nagdudulot ng pangingitim. First time ko pong magpa-diode laser and noong umpisa po talaga kinabahan ako kasi wala akong experience, wala po akong background and baka po kasi masakit, ganun, kasi laser, so baka masakit. Pero nung nag-start na po siya, wala po talaga siyang pain and malamig lang po yung feeling, nararamdaman mo lang yung may nag-glide dun sa may underarm mo pero wala po talagang pain kahit konti. Pero sabi nga nila, patience is a virtue para tuluyan daw na ma-achieve ang makinis at maputing kilikili na nais ni Denise. 6 na session para on dapat niyang pagdaanan. Nag-light po talaga, lalo na dun sa may part na nagkakasugat lang na nagka-dark spot. Nag-light din po talaga. Babalik po ako. Pero, I wonder, bakit nga ba mahalaga para sa karamihan ng mga Pinoy ang pagkakaroon ng flawless skin lalo kapag ganitong summer? Kasi ang kinis ng balat ay parang indicator natin ng ano ang kanyang upbringing. Kung medyo makalyo, nako, ano yan, ano to, siguro kargador yan. Pero yung makinis ang balat, parang protektado yan ng kanyang pamilya. Sumang-ayon naman si Denise sa pahayag na ito ng ating eksperto, lalo't para sa kanya, ang babaeng may maputi at makinis na balat, mas kaaya-aya raw tingnan.
para po sa akin, self-confidence po talaga siya. Nakakataas po talaga ng confidence ng babae kapag makinis. Lalo na po pag summer kasi yun yung time na nag-show tayo ng skin, lumalabas tayo, nagpapakita tayo sa mga tao. Kaya feeling ko big deal po talaga kapag makinis. Pero wait, there's more! Bukod kasi sa maitim niyang leki-leki, may isa pa raw sikreto na nabubunyag kapag binura na ni Denise ang makeup sa kanyang fes. Yun nga lang, sa sandaling umahon na si Denise at mabura ang kanyang makeup. Ang kanina'y flawless niyang mukha, puno pala ng malalalim na marka dulot ng kanyang mga tighiyawat. Nag-start po siya parang 2016 pero sobrang minimal lang. Tapos nung magdedebut na po ako 2017, doon siya parang dumami na yung mga bumps niya pero hindi pa rin po siya sobrang laki. Tapos hanggang sa parang naging September, ganyan, lumaki na po siya ng sobra, ang laki-laki na niya, tapos ang dami na, puro na siya malalaki, cystic acne, ganon. Ate Denise! Ba't ka lumalabas-labas? Tignan mo nga yung mukha mo. Tignan mo nga, ang dami-dami, hindi ka ba naiya? Hindi, okay lang yan. Pero ang mas nagpasakit pa raw sa feeling ni Denise, ang pangungutya na inabot niya mula sa sarili pa niyang kapatid. O, di ba sabi ko sa'yo, huwag ka nang maglalabas-labas? Tingnan mo nga sila, pinagtatawanan ka. Pag ako kasi, wala po talaga akong pake dun sa mga sinasabi o kaya yung sa mga tingin ng iba. Pero parang yung iba, lalo na po yung kapatid ko, ganyan siya yung parang pag may titingin, sabi niya, yan kasi ang pangit mo eh, ganon. Ang maganda, iha. Para saan to? Lihain mo mukha mo. Yung parang ano na daw po, pimple na tinubuan na lang ng mukha. Yung mga ganong asar, yung parang ang pinipig na daw yung mukha ko. Tapos sinasabi na yung parang lilihain na lang daw yung mukha. Yung mga ganon po, yung tanggalin na lang daw yung mukha ko. Ang mismong nag-aalaska kay Denise, ang nakababata niyang kapatid na si Don. Pero may mas malalim daw na dahilan ang kanyang panunukso. Naapektuhan po kasi ako kasi magkapatid po kami. Sinasabi ko po sa kanya yun para ma-realize niya po kagad. Kesa naman po, di ba, ibang tao yung makasakit sa kanya. Eh di ako na lang. This pag sa akin, parang biruan lang yung way na para maparating ko sa kanya yung dapat niyang marinig. Pero dahil parang sampal daw sa mukha ang mga pang-aasar ng kapatid, si Denise piniling magpakatatag. What's up everyone? This is Denise and this will be my first YouTube video. Tuturuan ko kayo kung paano mag-cover ng acne. Naging dahilan pa nga raw ito para lumakas ang kanyang loob at gumawa ng sariling vlog tungkol sa mga babaeng tulad niya na hindi nabiyayaan ng flawless na balat. Ibe-blend ko lang yung powder para kumalat. Tiyak daw kasi na marami ang can relate sa kanyang pinagdadaanan. Pero syempre, gaya ng makukulit niyang pimples, hindi rin daw mawala-wala ang haters at bashers. Na-down ako isang beses dun sa nag-upload ako ng videos ng makeup tutorial. Tapos panay hate comments yung nandun. Tapos yun, dun po ako nag-start na parang inisip ko na wag na lang ulit ako mag-video kasi ang napapansin nila is yung parang puro pimples, hindi dapat nag-makeup, ganun. Like number one factor is hereditary. Para malaman kung ano ang pwedeng gawin sa kaso ni Denise, ipinasuri namin siyang muli sa isang dermatologist. Sa ngayon kasi parang ang status ng face mo is more of yung tinatawag nating mga acne scars. So ang acne scars, iba't ibang klase yan. Yung katulad sa'yo, medyo nagpalalim na, no? Meron yung mga tinatawag na ice pick scars. When you say ice pick scar, yung pag tinusok mo yung ice pick, nagli-live siya nung parang very tiny scar dun sa skin, dun sa mukha niya. Pero ngayon, meron na kasi tayong tinatawag na mga CO2 fractional laser. Based on our experience, yung mga ganong cases sa kanya, yung like yung kay Ma'am Denise, siguro mga 5 to 6 sessions of CO2 fractional laser, magiging okay na yung face niya. Sa makabagong paraan na tinatawag na carbon dioxide fractional laser.
matatanggal ang nasirang balat na siyang nagdudulot ng pangingitim. Tatapusin ko lang yung makeup ko and I'll be back. Batid naman ni Denise na mahaba-habang gamutan at pasensya ang kailangan para ma-achieve ang makinis na balat. Gayunman, hindi pa rin naman daw siya nawawala ng pag-asa at lalong-lalong hindi rin daw siya magpapaapekto sa sinasabi ng ibang tao. Kasi nasa confidence po yun kung paano ka gaganda, kung paano mo dadalhin yung sarili mo. If feeling mo pangit ka, makikita talaga ng ibang tao na pangit ka. Pero kung kaya mong dalhin yung sarili mo, yung kahit alam mo na may blemishes ka, mayroon kang flaws, ganyan. Pero kung, alam mo kung mag-stand out ka naman sa iba, ang komportable mo, ganyan, maganda ka po talaga tignan sa iba. Kaya confidence lang po talaga, saka tiwala sa sarili na maganda ka, ganun.